Alam nyo ba na meron na akong basher? At yung nakakatuwa pa nga doon dahil nga hindi dito kundi sa personal talaga. Mas maganda sana kung dito nga ako may basher para naman kumita tayo dito. Ang hirap kaya kumita ngayon dito sa Facebook. Pero guys, yung nakakatuwa nga doon dahil nga sa personal at walang iba kundi anak ko pa. Oo, yes, anak ko pa talaga. Nung kumain kasi kami ng isang araw, nag-usap kasi kami about nga dito sa pag-vlog ko. Sabi ko nga sa anak ko, nag-share nyo naman yung video ko para naman mas taas naman itong mga views ko dahil yung pinakataas ko nga dito na views guys sa Reels ay 300 pero kapag long form video ay naku nasa 100 plus lang talaga. Pero alam mo yung ba kung anong sabi niya? Sabi niya, ma paulit-ulit lang naman yung video mo, hindi maganda kasi nga balik-balik nga lang daw. Ay naku. Kaya yung mapapayo ko lang sa mga baguhan dyan o di kaya yung mga gustong sumubok mag-vlog. Kailangan talaga buo yung loob mo at asahan mo na walang ibang susuporta sa'yo kundi yung sarili mo. Kasi etong pag-vlog, hindi talaga to biro guys at sarili mo talaga yung kalaban mo nga dito. Kung mahina ka at madali kang maapektuhan sa mga sasabihin ng iba ay naku, wag mo nang subukan itong pag-vlog guys dahil nga hindi talaga to biro. Ang kailangan mo talaga dito, mataas yung pasensya mo at porsigido ka talaga. Kasi kapag nag-umpisa ka pa lang dito, asahan mo na wala ibang susuporta sa'yo kundi yung sarili mo lang. Kasi lahat naman ng bagay, kailangan mo talaga yung paghirapan bago mo nga yan makuha. Kasi lahat ng mga content creator na naging successful na ngayon, nag-umpisa din yan sila sa baba bago nga nila nakamit kung ano man yung nakamit nga nila ngayon. Madami nga akong kakilala na pumasok ka dito sa pag-vlog pero hanggang umpisa lang sila, hindi sila nagpatuloy dahil nga sobrang hirap mag-vlog lalo na nga kapag walang sumusuporta sa'yo kahit man lang yung mga pamilya mo. Katulad ko na lang na nag-umpisa nga ako dito, marami akong narinig na mga sinasabi ng mga kakilala ko na uy nagbablog ka pala at buti hindi ka nahiya. Tinatawanan ko na lang at sa sarili ko naisip ko ba't ako mahihiya? Wala naman siguro kakahiya dito sa pag-vlog. As long as masaya ka sa ginagawa mo at wala ka inaapakan na tao, din go. Kasi meron talagang tao na hindi ka kayang suportahan pero kaya ka nilang hilain pababa. Kaya kung porsigido ka talaga dito sa pag-vlog, hayaan mo yung mga sinasabi ng iba at patuloy mo lang yung mga ginagawa mo as long as masaya ka naman. Anyways guys, naubusan na pala kami ng bigas at pagdating ng asawa ko, sabi ko nga sa kanya, wala na kaming bigas kaya hindi pa ako nakasaing. Kaya ayun guys, bumili na nga kami ng bigas at dito lang malapit sa amin dahil nga dun sa palengke wala na nga bukas sa tindahan. Kaya nga lang yung dito nga malapit sa amin ay bukas pa nga sila. Ayan, bumili na nga kami ng isang sako guys kasi mas importante kasi sa amin yung bigas, di bali na yung walang ulam kasi yung ulam magawa naman natin ng paraan. Pwede naman tayo ulam ng isang itlog or di kaya noodles. Di bali nang wala kaming mahawakan na pera. Ang importante mabili nga namin yung pangangailangan araw-araw lalo na nga sa bahay. Mabuti na nga lang ay napakasipag nga itong asawa ko at ayaw talaga niyang magutom yung pamilya niya. Di bali nang wala siyang pahinga, ang importante ma-provide nga niya yung pangangailangan nga namin. Kahit masama pa yung pakiramdam niya ay talagang papasok pa rin yan sa trabaho. Kaya isa din to sa dahilan kaya pinasok ko tong pag-vlog para naman makatulong din ako kahit papano nga sa kanya. At ayun, pagkarating nga namin sa bahay, ayan, pinasok agad namin yung bigas kasi nga ilalagay ko na nga to sa lagayan namin ng bigas guys kasi wala na talagang laman yung lagayan nga namin ng bigas. Pagkatapos binuksan ko na agad yung sako para nga mailipat ko na nga dito sa lagayan namin ng bigas pero hindi ko to malalagay lahat guys dahil nga itong lagayan namin ng bigas ay hanggang 30 kilo nga lang yung kakasya nga dito. At tignan nyo naman itong lagayan namin ng bigas, napaka-unique charing. Dekada 90 pa siguro itong na-invento charot. Kinalawang na nga sa labas itong lagayan namin ng bigas guys pero sa loob ay hindi naman kinalawang. Binilisan ko na nga yung paglagay nga dito sa bigas dahil nga hindi pa ako nakapagluto. Wala kasi akong ibang mautusan na maglagay nga dito sa bigas dahil yung mga anak ko ay nag-aaral nga sila. Kailangan ko kasi ilagay sa lagayan itong bigas guys at baka nga maulan ay naku mabasa pa nga to ng ulan dahil nga pumapasok kasi yung tubig nga dito sa amin. Dahil nga sa maraming tagas nga dito sa bubong. At pagkatapos ko naman maglagay ng bigas dito nga sa lagayan, ayan nagluto na nga ako ng ulam guys. At yung niluluto ko lang, nagprito lang ako ng manok. Pagkatapos nagsigang nga ako. Ayaw kasi ng mga bata kumain ng sigang. Kaya pinirituhan ko na lang sila ng manok. Ito kasi yung gusto nga ng papa nga nila, yung makahigop nga siya ng mainit na sabaw. At ito naman yung paborito niya, yung sinigang. Kaya ayan yung niluto ko nga. Binilisan ko na yung pagluluto ko nga dyan dahil panay na nga sabi si Cheryl kung kailan ba ako matapos magluto dahil nga nagugutom na nga daw siya. At pagkatapos tinimplan ko na kaagad itong niluto ko na sabaw guys at tong okay na nga sa panlasa ko, ayan tinawag ko na yung mga bata para magkain na nga sila sa lamesa para makakain na nga kami. At ayan, luto na po, kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing at yan ang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.